Welcome to Donmar TV News Channel. Okay guys, kaya pala natalo itong si Leni Robredo sa election 2022. Ipinaliwanag ni Professor Contreras. Ipaparinig ko sa inyo yan, okay? Grabe guys yung explanation niya. Talagang totoo talaga itong detalyadong explanation ni Professor Contreras kung bakit itong si Leni Robredo ay natalo at nag-landslide itong si Bongbong Marcos. Okay? Pero bago ang lahat, like and share. Tapos na? Like and share para kakalat ito sa mga BBM supporters, taong bayan at sa friends and families natin. Okay? And mag-subscribe na rin sa channel ko Donmar TV and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest videos ko. Okay? Okay. Ito yung si Professor Contreras. Expert ito sa mga analysis ng campaign strategies. And na-explain niya kung bakit itong si Leni Robredo ay naging kulelat at bakit nag-landslide itong si Bongbong Marcos. Okay? So pakinggan natin ang mga sinasabi ni Professor Contreras. Let's play the audio recording. Well, gaya ng sabi ko, ang isa sa mga pwede nating sisihin sa pagkatalo ni Leni ay yung kanyang mga supporters. Pero maliban sa mga supporters siya, klaro yan ha. Ang dahilan bakit natalo itong si Leni Robredo ay yung mga supporters din na laging very loud sa social media. ang malaki din ang nagawa ng mainstream media. Sapagkat karamihan sa mainstream media, lantad na lantad talaga ang bias pabor kay Leni at laban kay Bongbong. Klaro yan. Ako, ang area ko sa political sciences, political communication at qualitative research. So nakikita ko by content analysis kung ano yung, and also by image analysis, coverage ng media, pailang beses ba nila kino-cover sa ganito, anong klaseng coverage, positive ba o negative. So klaro talaga na maraming media companies ang tahasan talagang pro-Leni na siya namang kina-turn off ng mga BBM supporters sapagkat nakikita nila biased yan. So sa halip na magstay sila sa mainstream media, napilitan silang pumunta sa SOCMED na kung saan naman, alam naman natin na SOCMED very, very prone yan sa fake news. Alright. So nagagalit ang mainstream media bakit ang fake news, ang dami-daming fake news laban kay Leni. Kasi nga sa una naman, parang pang-neutralize yun, pang-compensate yun sa fact na nakikita man nila na malaki naman ang bias ng mainstream media pabor kay Leni. I will just state an example sa mga sinasabi ni Professor ha. Kagaya ko, nakikinig rin ako sa mainstream media. Ngunit, napapansin ko sa mainstream media, talagang binabanatan itong si Bongbong Marcos at itong si Leni Robredo ay laging pinupuri ng mga mainstream media. So, if merong balitang masama tungkol kay Bongbong Marcos, hindi kaagad akong maniniwala sa mainstream media. Ako, I'm BBM supporters ako, pero nakikinig pa rin ako sa mainstream media. Pag merong mga batikos, paninira kay Bongbong Marcos sa mainstream media, balita ha, pumunta ako sa social media para i-research kung totoo ba yung mga sinasabi ng mainstream media. Pag research ko doon sa social media, no? Na weigh things ko kung sino ang totoo, kung sino yung nagsasabi ng totoo. Okay? Because sometimes itong mga mainstream media talagang kakampihan lang yung mga kandidato nila. Kaya ng rally doon sa Cebu na sinabi nila ganito karami. Pag-research natin sa social media, meron palang naka-video, konti lang pala. Mga ganun bang mga balita ba? So, kaming mga BBM supporters, instead na may chance pa na bumoto kami sa ibang kandidato, hindi na kami boboto kasi sinisiraan si BBM. Okay? Yan ang pagkakamali ni Leni Robredo. May tsansa pa na mga BBM supporters bumaliktad sa kanya, especially yung mga undecided pa, di ba? Pero ang nangyari, lagi nilang siniraan, lagi nilang tinitira, walang plataforma, ganun. So,
magtanim ng galit yung mga supporters ni BBM, hindi na bumabaliktad sa kanya. Siya yung dapat na magsuyo ng susuyuin niya yung mga BBM supporters na bumaliktad sa kanya. Pero ang nangyari, hindi. Tinitira niya, ginagalit niya yung mga BBM supporters, so naging loyal kay BBM. So yun ang nangyaring natalo ka. Maraming mabibigay kong example. For example, sinasabi lagi ng mainstream media na walang plataforma si Bongbong Marcos. That is Yan. a narrative that they keep on pushing. I've seen that. They say as if Marcos doesn't have any platform. Correct. And that's a big, bold lie. Kasi alam ko, sapagkat di ba nung ako'y kasali sa panel ng DCRH Manila Times presidential interview, Opo. ay inisa-isa ko yung mga platform na kasi saan ako kukuha ng question. Saan ka huhugot ng itatanong kung hindi ko alam mga plataforma. May plataforma si Bongbong Marcos. Inilabas niya yan. In fact, sa totoo lang, kung titingnan mo ang pagkakahanhanay ng kanya plataforma, siya sa website niya nilagay yan. Ang ganda-ganda nga ng slide ang pinakita niya, andun lahat sa edukasyon, sa kalusugan, sa marami yan. Actually, sa totoo lang, yung mga kakampings lang ang hindi nakakita ng plataforma ni Bongbong Marcos. Nagbulag-bulagan. So, the fact that the media keeps on reporting that he didn't have any platform is already the form of disinformation and bias. Pag pinapakilala si Bongbong Marcos, laging kakabit, anak ng diktador. Ayan. Yan talaga ang nalilito ako. Bakit talagang pag may balita tungkol kay Bongbong Marcos, yung mga newscasters, mga voiceovers, bakit laging i-announce yung mga anak ng diktador, ganun. Grabe naman yung mga mainstream media na yan. Na alam naman namin yung mga history na yan, bakit i-lagay pa yan sa, i-include pa yan sa narrative nyo, di ba? Talagang nakakagalit na sa mga BBM supporters, kaya sila rin ang dahilan bakit natalo itong si Leni Robredo. A dictator's son, na parang hindi man lamang siya. How would you feel if you are always being introduced? When you're introduced, you're always introduced, nakakabit ang negative about your relative. You're really correct, Sir Professor Contreras. 'Di ba? Si MJ, yung tatay, yung anak nung ganito, 'di ba? Parang ang hirap naman yata na ganoon, 'di ba? Nababasa, hindi na po tanga ang ating mga viewers. At if there is any doubt about mainstream media bias, now, you know what we saw during the election night when we saw news anchors, mga pinagpipitagang mga broadcasters, mga pinagpipitagang journalists, makikita mo yung mga pagniwi na mukha, makikita mo yung pagsimangot na parang galit, yung defiant stance. Mga body language na yan, alam mo naman, nasa TV kayo nagtatrabaho, ang iyong facial expression na-amplify sa TV yan, di ba? Right. We know that. Yung laki mo nga, kahit payat ka, nagmumukha kang mataba sa TV, di ba? Ano pa kaya yung mga facial expression nyo, hindi ba yan makikita? That is amplified. So I think that is something that really, is sad, because what we need is a media that is really fair. Ayaw natin nung napaka-pro-Marcos na media, ayaw naman natin na napaka-anti-Marcos na media. Dapat balanse. Dapat ang media fair, because it has to win the trust of the people, because it's supposed to be a watchdog. It's supposed to be watching over government. But if people lose trust on the media and would rather go to social media that is fake news prone, then can you... Okay, Sir Professor Contreras, masasabi ko lang, sir, hindi na ako maniniwala dyan sa mainstream media. Kasi may bawas, may dagdag kanilang mga balita. Kaya, I rather research on myself kahit maraming fake news dito sa social media. Pero hindi naman ako ganyan ka bobo na alamin kung ano yung fake news at hindi. Diba? Mag-self-research na lang tayo. Kasi yung mainstream media, maraming fake news eh. Yung maraming dagdag, maraming bawas. Blame them. Kasi kung wala na silang nakitang maganda na balita para sa kanilang presidente o presidentiable, puro na lang pangit, lilipat na yan dun sa nakikita nila, pwede nilang i-manipulate Exactly. o pwede nilang paglaruan ng content. Diba? So yan.
Yun ang explanation ni Professor Contreras sa SMNI na interview. Okay? So, klarong-klaro guys, the reason behind bakit itong si Leni Robredo natalo, number 1, mainstream media. Pabor kay Leni Robredo ang mainstream media na lagi nilang idinidikit itong si BBM sa ama ng dating dictator. Oh, yan. Nagagalit yung mga BBM supporters dyan. Instead na bumaliktad kay Leni Robredo, hindi na. Pangalawa, supporters ni Leni Robredo na very loud sa social media. Kung makabatikos kay BBM, parang may ebidensya na sila lahat. So yan, dalawa. Mainstream media, supporters. Pangatlo, para sa akin na ito, si Leni Robredo na rin ang dahilan bakit siya natalo. Kasi hindi niya pinayuhan ang mga supporters niya na mag-ingat sa kanilang mga post, mag-ingat sa kanilang mga banat. At mismo si Leni Robredo sa kanyang campaign rally is very negative. Laging tinatapik niya yung mga kamalian ni Bongbong Marcos. Doon sila mali, kaya natalo sila. So hanggang dito lang na itong video na guys. Like and share this video para kakalat ito sa mga BBM supporters, taong bayan at sa friends and families natin. Subscribe to my channel, Don Mar TV, para kakalat ito sa YouTube and updated kayo sa mga latest na balita ko. Okay? At hit the notification bell para ma-notify ka sa mga kaganapan ng Don Mar TV News Channel. Okay? So hanggang dito na lang itong video. See you in my next video. Have a great day. Mahalin natin ang Pilipinas. God bless everyone.